Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Wednesday na po ngayon po, Baclaran Day, Hunyo 5, 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Mga ospital malapit sa Bulkang Canlaon sa Negros Island naka-code white alert na. Halos 24,000 residente inilikas. Arangkada Balita. Tapias buwis sa imported rice, aprobado na ng NEDA. Arangkada Balita. Matapos ang good news, bad news naman. Oh. Ito, aasim ho mga mukha ho ninyo, nating lahat. Dagdag singil sa kuryente, namumuro hanggang Hulyo ayon sa ERC. Arangkada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, 11 katao patay sa pananalasa ng bagyo sa bahagi ng isang bahagi ng South Africa. Arangkada Balita. Sa sports, mga atletang Pinoy na nag-qualify sa Paris Olympics tatanggap ng incentives. Arangkada Balita. Sa mundo naman ng showbiz, nako, itong ina ni Sara Labati na si Madam Esther Labati. Aba, tinawa na lamang po ang mga comments ng bashers ni Barbie Imperial. Arangkada Balita. At sa balitang viral, kung aabutin po ito, kamag-anak na umattend ng graduation, bitbit ang standee ng namatay na estudyante, kinaantigan ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning. Dito pa rin po sa Impila may totong lakas DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Magandang umaga po ng midweek sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa mga nagbubulabog at mga nanggigising at umaarangkadang balita, itinaas na ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital at iba pang health facility na malapit sa nasa paligid ng Bulkang Canlaon, Jambuyan sa isla ng Negros. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesman Albert Domingo, agad nilang inatasan ng mga health officials sa mga naturang bayan at mga karatig lugar na ihanda ang lahat ng mga kagamitan para sa mabilis na pagresponde. Namahagi na rin ang DOH Western Visayas for health development ng mga face masks, safety goggles, hygiene kits, jerry cans, ang mga water tanks po yan, at disaster relief tents. Kaugnay nito, pinayuhan na rin ang mga residente na agad magtungo sa mga pagamutan sakaling makaramdam ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga at pananakit ng mata. Arangkada Balita. Sa kaugnay na balita, isinailalim na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental kasunod naman ang pagputok
ng Bulkang Kanlaon. Ito'y matapos ang isinagawang pagpupulong ng lokal na pamahalaan. 5 barangay sa naturang lungsod ang naapektuhan ng pag-aalboruto ng bulkan. Kabilang dyan ang mga barangay ng Pula, Masulog, Malaba, Lumapaw at Linotangan. Kaugnay nito, umapila si Kanlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas sa Department of Trade and Industry na magpatupad ng price freeze sa mga bilihin upang hindi samantalahin, bagamat automatic naman na ito, no? ng mga negosyante ang sitwasyon sa kanilang lugar. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin po niya umakyat na sa mahigit 24,000 katao mula sa 5 barangay ang inilikas sa Canlaon City matapos nga ang periodic explosion ng Bulkang Kanlaon. Diyan po yan sa Negros. Batay ito sa report ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas sa Office of the Civil Defense o OCD7. Ang nasabing bilang ay nasa 40% ng populasyon ng lungsod ng Canlaon. Diyan po yung sa Negros Oriental na naitala sa halos 60,000 individual, katumbas po yan ng 115 pamilya na nanunuluyan sa mga evacuation centers. Samantala, isinailalim na ng PDRRMC sa Blue Alert ang buong lalawigan ng Negros Occidental matapos nga ang naganap na volcanic activity. Posible namang itaas sa Alert Level 3 ang alert status sa Mount Canlaon sakaling magpatuloy ang pag-aalboroto nito at kapag lumala ang tinatawag po ng VBOX na monitoring parameters. Arangkada Balita! Samantala, isinailalim na sa Red Alert ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army ang lahat ng kanilang disaster response task units dyan sa bahagi ng Negros Island, kasunod naman ng pagsambulat ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay 3rd Commander Major General Marion Sison, nakahanda na ang lahat ng kagamitan na kakailanganin maging ang mga reserve unit para sa humanitarian assistance and disaster response operations sa mga komunidad na malapit sa Bulkang Kanlaon. Kasalukuyan na rin nagsasagawa ng clearing operations ang kanilang re-engineering unit para lumikha ng ligtas na ruta patungo sa mga evacuation center. Arangkada Balita! Handa naman ang Philippine Coast Guard na tulungan sa klolohan ng mga lokal na pamalaang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Ayon sa PCG, inalerto na nila ang kanilang mga unit upang tumulong sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno. Update nito, tiniyak naman ni PCG spokesman Rear Admiral Armand Balilo na nakaantabay na para maipadala ang mga deployable response group at kanilang rescue assets sa Western Visayas. Naka-standby na rin ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Coast Guard sa national headquarters nito sa Maynila para sa posibleng deployment. Arangkada Balita! 11 minuto makalipas ang 5 ng umaga sa kaugnay pa ring balita. Pinaalalahanan ng Department of Tourism ang publiko na maging alerto sa pagbiyahe sa mga lugar na naapektuhan ng pag-aalboruto ng Mount Canlaon. Kasunod nito, kinansela na rin ng ahensya ang lahat ng tourism-related activities sa lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental, kabilang na ang pagpapapasok sa Mount Canlaon Nature Park. Bate naman po sa huling datos, umabot na sa halos 24,000 residente mula sa 5 barangay sa Canlaon City ang inilikas matapos ang pagsabog nga ng Bulkang Kanlaon. Sa ngayon, nakataas na sa Alert Level 2 ang nasabing bulkan. Arangkada Balita! Nanawagan naman si San Carlos Negros Occidental Bishop Gerardo Alminaza sa mga apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon na manatiling mahinahon at patuloy na maghanda. Ayon kay Bishop Alminaza, ang sakuna ay pagkakataon upang humiling ng awa at pagkalinga sa Panginoon upang maging ligtas sa panganib na dala ng aktibidad ng nasabing bulkan. Kaugnay nito, pinaalalahanan din ng obispo ang mga apektadong residente na sumunod sa mga paalala at abiso ng pamahalaan at ng City Disaster Risk Reduction and Management Office upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa sakuna. Umapela rin
ang obispo ng donasyon upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya at individual na kasalukuyang nasa evacuation centers tulad na lamang ng face masks, bottled waters at food packs maging ng gamot. Arangkada Balita! Sa ibang balita, inaprubahan ng NEDA, National Economic and Development Authority, Board ang pagtapyas sa taripa o duty rate ng imported rice sa 15% hanggang 2028 mula sa kasalukuyang 35%. Binigyan din nitong si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na layunin nitong gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mahihirap na Pilipino. Kapag naibabaan niya sa 15% ng buwis sa imported rice, inaasahang magdudulot naman ito ng pagbagal ng inflation na magre-resulta rin sa pagbaba ng mataas na presyo ng bigas. Gayunman, sinabi ng kalihim na hindi pa kaagad mararamdaman sa merkado ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil kailangan pang mag-issue na executive order hinggil dito. Posible anyang sa Hulyo o Agosto pa magiging epektibo ang ibababang taripa sa imported rice. Samantala, ginit naman ni Secretary Balisacan na nakadepende pa rin sa global market price ng bigas ang magiging presyo nito sa mga pamilihan dito sa bansa. Arangkada Balita! Kaya balikan natin yung issue po na yan sa kung agree ba lahat ang taong bayan sa ganyan pong... Agree akong bumaba. Agree. Lahat naman tayo Presyo, agree. di ba? Oo, lahat kung meron tayo pang mas agree. mababa sa 29, why not? Oo, pero ang tanong nga natin, hanggang kailan kaya? Di ba? Oo nga, parang Yun kanta yan Sana nga kung hanggang Pasko, di ba? Pero well anyway, umaasa po Baka tayo. naman may forever dyan na mababa. Siyempre naman, yan po ang atin pong hangad, yung forever na mababang presyo po ng bigas. Sa oras na 15 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Tanggap po tayo ng update kaugnay nga po sa pag-amin ni dating Health Secretary Francisco Duque na si dating Pangulong Digong ang nag-utos sa kanya na ilipat nga po yung 47 billion peso COVID funds sa PSDBM. Ang detalye buhat kay Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Dapat na rin isama sa investigasyon ng Office of the Ombudsman si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng anomalya sa paglilipat ng COVID funds ng Department of Health patungo sa procurement service ng Department of Budget and Management of PSDBM. Ito ay niyag ni Senator Risa Hontiveros matapos ang naging pag-aamin ni dating Health Secretary Francisco Duque na si Duterte ang nag-utos na ilipat ang 47 billion pesos na COVID funds ng DOH patungong PSDBM. Sinabi ni Hontiveros na dapat ipaliwanag ni Duterte kung ano ang batayan ng kanyang naging kautusan. Umaasa si Hontiveros nakikilos ang ombudsman batay sa impormasyon na ito habang magpapatuloy ang kanilang investigasyon sa Pharmaly anomaly. Para kay Hontiveros, gugulong din ang hustisya at mapapanagot lahat ng lumustay sa pera ng bayan, lalo na sa panahon ng pandemya. Iginita man ni dating Senator Richard Gordon na siyang nanguna sa investigasyon sa Pharmaly anomaly na hindi nangyari ang korupsyon kung hindi dahil kay dating Pangulong Duterte. Inuna nila ang paglalagay ng kanilang mga tao gaya daw ni Christopher Lau sa PSDBM. Itinalaga si Michael Yang na kanyang economic advisor na siyang nasa likod ng Pharmaly. Git pa ni Gordon ng mabuking at inimbestigahan ang mga sangkot sa Pharmaly ay pinagtatanggol pa sila ni Duterte. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, ayuda naman sa mga apektado ng Canlaon eruption, tiniyak daw ng Pangulong Marcos.
Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na yan ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan sa mga residenteng apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Whole of government approach niya ang ikinasa upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at agarang maihatid ang kinakailangang tulong para sa mga apektadong pamilya. Sinabi ni PBBM na ang PHIVOLCS National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at DSWD ay may aktibong papel sa pagtugon sa sitwasyon. Ayon sa Pangulo, itinaas ang alert level sa alert level 2 upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang sa 170 families o katumbas ng 796 individuals ang apektado ng pagsabog ng bulkana. Dagdag pa ng presidente na ihatid na ng pamahalaan ang mga kinakailangang tulong sa mga apektadong mamamayan. Kasabay nito'y nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga residente lalo na sa mga nasa malapit sa apektadong lugar na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpunta sa 4 na kilometrong permanent danger zone. Hinikayat din niya ang lahat na palaging sundin ang mga patakaran at paalala mula sa mga lokal na otoridad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Bureau of Quarantine o BOQ nakabantay na sa mga paliparan laban sa flirt virus. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 45 Raul Esperas. Lalong pinaigting ng Bureau of Quarantine ng kanilang pagmomonitor sa mga pasaherong dumarating upang ipatupad ang kanilang memorandum na bantayan ang mga pasaherong dumarating sa mga international arrival laban sa flirt COVID virus. Sa ngayon sa Bureau of Quarantine, ang lahat ng paliparan sa Metro Manila at mga international ports sa iba pang mga probinsya na binabantayan ng Bureau of Quarantine ay nakamonitor at agad sasailalim ang protocol o quarantine protocol kung sakaling makakita sila ng pasahero na may simptomas ng flirt virus. Kabilang na dyan ang pag-ubo at ang mataas na temperatura sa kanilang katawan. Gayunpaman, ipinaalala ng Manila International Airport Authority na dapat ang lahat ng pasahero ay sumunod sa direktiba ng Bureau of Quarantine at Department of Health na agad na i-report kung meron mang nararamdaman na masama sa katawan ang sinumang individual o pasaherong darating sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, good news po ito ha. Nako, Bureau of Customs ibinida ang muling pag-abot o paglampas sa target nilang koleksyon sa ikalimang sunod na buwan. Ang mga detalye ng ulat na yan ay atin ni Patrol number 5, Ayu Pangko. Ipinagmalaki ng Bureau of Customs na muling lumampas ang target nilang koleksyon sa ikalimang sunod na buwan. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, tumaas ng 4.9% ang kinita nito noong Mayo kumpara noong nakaraang taon. Tinukoy de Rubio ang mahigit 81 billion na koleksyon nito, lampas sa target na 79.621 billion. Sinabi ni Rubio na lumaki ang kita ng Bureau of Customs ng 4.911% mula sa 77.926 billion na kolekta nito noong Mayo 2023. Mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 381.34 billion ang koleksyon ng BOC, lampas sa target na 366.047 billion. Iniugnay ng BOC ang magandang revenue collection performance sa patuloy na monitoring sa values and classification ng mga imported commodities upang matiyak ang tumpak na duty and tax
Customs Collections. Ito sa patrol number 5 ay yung pang-Parisyon Pilamento ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, halos 700 Navoteños. Abay, good news pa rin ho ito. Hinandugan po ng medical assistance mula sa AICS po ito ng DSWD. Mula Kamanava, ihatid na detalye ni Aling Beth Samson. Aling Beth. May 875 na Navoteños ang mahahandugan ng medical assistance mula sa pondo ng lungsod sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. Ayon kay City Mayor John Ray Chanco, sa ganitong paraanan niya ay matutulungan ng mga Navoteños sa panahon ng nararamdamang hirap ng buhay. May mga itinakdang petsa para sa assessment at schedules maging slots para sa mga senior citizen, persons with disabilities at iba pang maaaring maging bahagi ng nasabing pagtulong. I-click lamang ang hashtag appointment.navotas.gov.ph at piliin ang schedule na naayon sa inyong kategorya. Payo pa ng pamahalang lungsod ng Navotas na irehistro na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya sa hashtag citizen.navotas.gov.ph para mas madali na ang pag-a-apply sa mga serbisyo at programa ng pamahalang lungsod ng Navotas sa susunod na mga panahon. Sundin lamang ng lahat ng proseso upang mapadali ang pagkasaayos ng mga papeles para mapabilang sa mga benepisyo o benepisyaryo na bahagi ng asikasong all the way ng Navotas. Metro Papa Beth Samson para sa Kilometro ng Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Magbabalik po mga kaibigan ng ilang pang malalaki at may init na mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita sa DWIC at Aliw Channel 23. Makalipas lamang po yan ng ilang paalalatang oras. Time check, 5:25 na ng umaga. Arangkada Balita. Sa oras po naganap ng alas 5:31 po ng morning, tayo po ay magtungo sa isang pag-ulat buhat sa probinsya. Babae binangga ng pampaserong bus sa San Mateo, Isabela, patay. Ang pag-ulat mula kay Manong Ronald Idol Capsat Domingo. Patay ang isang sales lady matapos mabangga ng pampaserong bus habang tumawid sa kalsada na nasakupan ng barangay Sinamar Sur, San Mateo, Isabela. Ang biktima ay nakilalang si Julie Gumo, 49 years old, isang sales lady na residente ng naturang lugar. Sa nakalap na impormasyon na batay sa pagsisiyasat ng San Mateo Police Station, napag-alaman na patungong Ramon Town proper ang Victory Line bus habang patuwid naman sa kalsada ang biktima nang maganap ang insidente. Pauwi na sana ang ginang mula sa pamilihan at papunta sana sa kabilang bahagi ng kalsada nang bigla siyang nabangga ng bus na umano'y nag-overtake sa sinundang sasakyan. Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon ang biktima sanhi para magtamo ng malubhang sugat sa katawan habang nagkalat naman ang mga pinamili niya sa kalsada. Agad siyang dinala sa pagamutan ng rescue team, subalit idineklara na dead on arrival ng kanyang attending physician. Ang sangkot na bus ay kasalukuyan nasa pangalaga ng PNP San Mateo, Isabela. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, sa iba pang mga balita, posibleng magpatuloy hanggang sa susunod na buwan. Ang taas singil sa kuryente, kamot ulo na naman ang mga finance managers nito. Yun naman ang kanumpirma ng Energy Regulatory Commission, ERC, dahil sa sere ng yellow at red alert status sa Luzon Grid. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta, maaring sa Agosto pauhupa. Ay, nako, ang magsirit ng singil sa kuryente. Samantala, tinayang ni Chairperson de Malanta na hindi muna isasali sa bayarin hanggang Hunyo ang halos 17.7 billion pesos sa pambayad sa mga generators sa mahal na kuryente mula spot market noong 2013 dahil pinag-aaralan pa nila kung kolektahin ito sa loob ng 2 o 3 taon. Gayunman,
sigurado nang may dagdag singil ngayong June billing sa Naman. feed-in tariff allowance na nagkakahalaga ng 5 centavos kada kilowatt hour at transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines na may 10 centavos kada kilowatt hour. Arangkada Balita! At kaugnay pa rin po sa pagmamahal, ang pagmamahal na biyaya po. Ewan ko kung biyaya nga ba yung pagmamahal ng mga gulay. Pagmamahal ng kuryente, pagmamahal ng gulay. Ay nako. Speaking of gulay, eto, yung pinag-uusapan po natin yung actually kahapon, although yung mga nakarang araw din, talagang kapansin-pansin po yung pagtaas po ng presyo ng luya. Opo, sa amin yung luya, mahal na rin eh. Nasa 2 hanggang 3 per kilo. Pero yung isang peraso, nasa 20 hanggang 30 pesos ang mahal, grabe. At para po talakayin niya pong issue po na yan, nasa kabilang linya po ng ating pong komunikasyon, ang Undersecretary po ng Undersecretary for High Value Crops ng Department of Agriculture, si Yusek Cheryl May Ching Caballero. Yusek Ching, magandang umaga po sa inyo po sa DA. Welcome po sa DWICL 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Yusek. Magandang umaga, Drew at Judith, at sa iyong mga tagapakinig sa Arangkada Balita. Opo. Good morning, Yusek. Salamat Magandang po umaga. sa inyo pong pagpapaunlak, Yusek. Kami nagtataka ho rito, bakit ho ganun, ang laki naman ho ng itinaas ng luya, Yusek. Ano ho bang dahilan? Ba't ho nagkaganon? Kami nga din nagtataka sa presyo, pero una sa lahat, Opo. yung ating monitoring sa wholesale price at sa Cordillera, no, saka sa Envat, ito yung mga trading post natin. Nasa 150 to 160 lang siya. Tapos dito sa Region 8, nasa 100 per kilo, at sa Sariaya, Quezon, nasa 140 per kilo lang siya. So, ang tingin natin, pag dinala dito sa Kamaynilaan, dyan ngayon nagbabago ang presyo sa palengke. Yun. Sa retail price. So, Parang dumadami ba ang middlemen? Or sumusobra ang Sumobra patong? yung patong, parang doble, triple yung Grabe patong, naman, Yusek. Yusek, actually, paano ba tinanong yun? sa akin yan kahapon. So, sabi ko, bakit biglang nagkatanungan ng luya? So, right. ito nga sa nababanggit ninyo, kami din nagugulat dahil kung titingnan mo yung farm gate price, less than, siguro nasa less than 100 pa yan. So, tayo naman sa DA, ang tinitingnan natin ay ang kakayanan ng pamahalaan natin para ibaba yung presyo sa pagbibenta through our public market. So dito sa public market, isang pinakamalaki sa Commonwealth market, dyan natin makikita yung mas mura, mas affordable na gulay at pagkain galing sa probinsya natin. Tsaka sa Balintawak, Yusek. Balintawak din. Kasi etong public market, eto lang yung sa mga Commonwealth area. Ilan lang yan sa Metro Manila ngayon. Balintawak and Divisoria, of course, is also bagsakan. But these are private market. Opo, Okay. So, may ano ba yan? Iyan bang mga presyo, yung luya na yan? Lahat ba yan? Local? Wala ba? Imported na naman ba ang kahantungan natin dyan? Pag imported, mura. Oo naman, Yusek. Diba, Yusek? Baka humantong na naman tayo sa importing yan. Actually, ang sa ating commitment ngayon, una sa lahat, makita natin ang production nasa 28,766 metric tons ito nung nakaraang taon. Tapos, ang pinapalaganap natin ngayon ay yung pagdala through our Kadiwa platform at ini-encourage natin, iniinganyo natin ang ating mga local government units sa Kamaynilaan na magkaroon din ng sariling Kadiwa para may pamamaraan tayo na ibagsak yung ating wholesale price mula doon sa NVAT tsaka sa
Baptisi, papunta dito sa mga merkado na hindi naman ganun kataas na ang patong para ma-enjoy ng ating consumers kung ano yung at ng farmers yung presyo na nararapat. So dito sa ating datos, ang importation na pumasok ay nasa 456.53 metric tons nitong Mayo. So yan ang mga monitoring na ginagawa natin. Pero tama ka, Drew and Judith, na bakit nga ba sobrang taas? And pwede naman tayong mag-ano niyan, kumbaga may mga tanim tayo na di ba? Yusek, pag ganyan parang meron yatang naaamoy akong amoy luya na Hindi ba something fishy, kundi something gingery, no? Gingery, turmericery. Kaya nga sa ating mekanismo, gawin na rin nating solusyon sa ating mga bahay. Sa isang paso siguro, magtanim tayo ng ilang pirasong luya doon. Tutubo din naman yan. Yes, para maging plantito at plantita at meron pa tayong fresh na source ng ginger sa ating mga kabahayan. But kidding aside, siguro ito yung panahon, no? Lalo na sa mga tag-ulan, na umaapila tayo sa ating mga nagbibenta, traders sa palengke o yung mga umaangkat na isipin naman din natin yung kapakanan ng karamihan. Okay lang ang kumita pero wag namang sobra-sobra. Oo, meron naman tayong Price Act na pinapatupad at yan ay meron tayong partnership with the Department of Trade and Industry at ang mga local government units through their local price coordinating council. So sila po ang umiikot at may mandato para pairalin ang implementasyon ng Price Act sa lokal na palengke. Yusek, may lumapit na ba sa inyo na, yung sa pag-ani ng luya, no, na ganito lang yung presyo, at meron na rin ho ba kayong kahit paano, ano ba tawag doon, yung pagsilip, no, yung kaunting investigasyon man lang dito sa nagaganap ng pagtaas po ng presyo nga ng luya? Oo, ang sa atin, meron tayong mga tao sa mga palengke na umiikot yan. Sila daily nagkukuha ng presyo at ito ay inaanalisa natin sa central office. Yung isang mekanismo na pinaiigting ni Secretary ngayon, ni Secretary Franny Chu Laurel, ay lalong suportahan yung pagdala ng mga produkto galing sa probinsya papunta sa Kamaynilaan at karoon ng sistema sa distribution network. So, kung tayo ay nag-i-encourage noon ng plantito at plantita, ganito pa rin ngayon at iiralin pa natin yung pagpapaigting ng distribution network. At sana sa mga local government units, maging bukas at maging ehemplo yung paglagay natin ng kadiwa centers para meron tayong options na magkaroon ng affordable, available, accessible food at all times. So natatandaan ko nga noon dito sa Quezon City, merong rolling store dyan. Open yan, may 8 oras lang yan So, ganun din siguro yung isang ini-encourage natin para naman meron lang tayong options. Hindi naman direct competition. But when government has to intervene, kailangan ma-match natin yung produkto ng ating farmers na humihingi ng saklolo sa baba ng presyo, farm gate price, as against naman sa consumers natin na sobrang taas naman pag binibili na natin para sa ating pangluto araw-araw. Ma'am, sa tingin nyo, ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ho ba ng problema sa produksyon? Kasi itong luya usually sa amin, sa Nueva Ecija, during tag-init na ani yan. Pero pag tag-ulan, medyo ang supply talagang ayan, kagaya ngayon, tag-ulan na. Nagkaroon ho ba tayo ng problema sa pag-ani po niyan? Na ano rin ba yan? Naharabas din ho ba yan? Kulang ba tayo sa cold storage facilities? Kailangan din ho ba ng mga
ano bang mga usually na kailangan po niyan, Yusek? Oo, tama ka. Ang problema nga dito, Drew, seasonality. Seasonal yan. Hindi Yes, tayo nakakapagtanim ng luya year-round. Though, titignan natin ngayon yung sistema na yung ibang lugar, kagaya ng Mindanao, kung nag-harvest tayo sa Luzon, pwede silang magtanim. So, ito yung cropping calendar na tinitignan natin para year-round meron tayong source. Pangalawa ay yung paglalatag nga ng post-harvest facility at mga imbakan para may buffer stocking tayo. So, ito yung isang inutos ng ating secretary para sa lahat ng high-value crops at lahat ng commodities ng agriculture para hindi tayo nagugulat sa presyo. So, may kakayanan tayong maglabas niyan. So, ang Food Terminal Incorporated or FTI ay isang mekanismo at meron silang mandato at kakayanan na gawin yung storage at buffer stocking for Metro Manila, lalo na nandito sila sa area lang natin sa Taguig. So, ito ay mga medium-term measures na gagawin para sistematiko at hindi kada tag-ulan, nagmamahal ang presyo. Opo. So, I think iiwasan din natin yung mental conditioning minsan, di ba? Pag sinabing tag-ulan, wala na ba yung supply? Nandyan lang naman sila, kaya lang saan naka-imbak? Saan nakatago? So, ito ay sistema na dapat nating ilagay sa tama base na rin sa pagbabago ng panahon at pangangailangan natin bilang consumer. Pero ma'am, Yusek, marami bang nagtanim nung nakaraang planting season ng luya? Kasi isa rin ho yun sa mga question na kasi kapag manipis ang supply, baka konti ang nagtanim ng ganyan, lumipat sa ibang crop. Kasi merong mga ganun lumilipat sa ibang crop kapag alam nilang ay mataas ang magiging presyo nito pag nag-ano yan, ma'am. Or konti lang maaani. Oo. Oo, ang pinaka-consistent dito na sources natin ang Nueva Vizcaya, Lanao, Del Norte. Ang Lanao is nasa 4,256 metric tons yan. Ang Quezon at Negros. Pero siguro, Drew and Judith, hindi natin napapansin yung production ng ating mga Aita community. Okay. So, pag pumunta tayo dito sa Pampanga, sila consistently, yan ang tinatanim nila na root crop kasama ng gabi at ube. So, ito yung mga information na kailangan nating kalapin dahil very reliable and consistent sila, though hindi lumalabas yan sa data natin ngayon sa DA. At ito yung isang aspeto na pinapakuha natin dahil malapit lang yan sa Metro Manila Saka by nature, yung klase ng lupa nila ay akmang-akma sa pagtatanim ng luya. Naku, hopefully, mapababa na yung presyo niyan. Lalo na, ma'am, yung mga trucks po na agricultural trucks na may karga pong mga agri-products kasi may toll rebate sila. Hopefully, maramdaman natin, ma'am, kamadamay pati yung luya sa pagbaba ng presyo. Maramdaman na natin yung pagbaba ng presyo na yan, ma'am. Oo, pagtutulungan natin yan at nitong susunod na linggo siguro mas makikita natin yung pagbaba given our ability to bring the produce punta ng Metro Manila. Oo. Alright. Sige po. Yusek, next time, from time to time, hingi rin po kami ng update po sa inyo, no? Pagday po dyan sa presyo po ng luya at iba pa syempre mga high-value crops, ano? Marami pong salamat, Yusek Caballero, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat din, Judith at Drew, at magandang umaga ulit sa ating lahat. Good morning po. Good morning po at more power at God bless si Undersecretary Cheryl Marie Ching Caballero ang inyo pong narinig mula sa Department of Agriculture. Arangkada Balita! Babalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang mga paalala ang oras. Totoo ba ito? Na birthday pala ni Health Secretary Dr. Herbosa. Ngayon? Ngayon pala. Happy birthday po, Dr. Herbosa. Secretary. Talaga ba? Alain mo, 11 minuto na lamang po bago sumapit ang ganap na 6:00. Arangkada Balita!
Sa iba pa rin mga pahabol na balita, naniniwala si Senator Amy Marcos na dapat ipagpatuloy ng Senado ang investigasyon sa PIDEA leaks kung may katibayan. Ito ang tugon ng senador nang tanungin kung pabor siya sa pagsisiyasat ng komite ni Senator Ronald De La Rosa sa umunay pre-operation report ng PIDEA na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal drugs. Ayon sa presidential sister, may inilabas na dokumento si dating PIDEA agent Jonathan Morales na dapat kalkalin at busisiing maigi ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni De La Rosa. Ito ang problema ng kanyang Committee on Foreign Relations kung paano naman tutugunan ang panawagan ng kanyang mga kasama na imbestigahan ang umunay gentleman's agreement ng Duterte administration at China. Idinagdag pa ni Super Ate na walang kasulatan ang sinasabing kasunduan sa West Philippine Sea at wala ring testigo, hindi kagaya ng investigasyon sa PIDEA leaks. Arangkada Balita! Samantala, pumalag ang PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation sa kampo nitong si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo matapos itong igiit na dapat na ang PAGCOR daw ang makwestiyon kaugnay nga sa Philippine Offshore Gaming Operator sa nasabing bayan. Ayon sa PAGCOR, wala silang kinalaman sa paglabas sa mga business permit at lisensya, sabay ng pagigit na hindi nila responsibilidad na inspeksyonin ang mga gusali na wala sa kanilang jurisdiksyon. Paliwanag pa ng PAGCOR, wala silang access sa 8 hektaryang compound kung saan nakatayo ang Zone Yuan Technologies Incorporated na sinalakay noong Marso dahil sa mga report nga ng human trafficking at illegal detention. Nagdag pa ng PAGCOR na sa ika-4 na palapag ng A1 building sa loob ng compound ng Baofu Land Development Incorporated ang Zone Yuan at meron sila roong mga tauhan mula sa Compliance Monitoring and Enforcement Department na nakadestino na nagmumonitor sa operasyon nito. Arangkada Balita! Bukas naman si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na sumailalim sa DNA test. Ito ang binigyang diin ni Attorney Stephen David, abogado ng alkalde. Pero hindi malinaw kung ipadi-DNA si Mayor Goo kay Chinese national Wen Yilin o kay Amelia Leal na kapwa pinaniniwala ang ina ng alkalde. Matatandang inamin ni Mayor Goo na siya ay love child o anak sa labas ng kanyang ama sa kanilang kasambahay na si Amelia Leal na nang iwan umano sa alkalde nung siya'y bata pa. Arangkada Balita! Latest naman mula sa Filipino Mirror, pinanatili ng World Bank ang pagtaya nitong paglago ng ekonomiya ng bansa ngayong taon. Ito ay sa gitna naman ng inaasahang pagbaba ng inflation na susuporta sa domestic demand. Sa pagtaya ng World Bank, aabot sa 5.8% ang gross domestic product ng bansa ngayong 2024 na kapareho ng growth projection nito sa East Asia at Pacific Economic Update na inilabas noong Abril. Kaugnay nito, mas mataas ang growth projection ng World Bank ngayong 2024 kumpara sa 5.5% na naitala noong 2023. Arangkada Balita! Samantala, tanggap po tayo ng isang police report mula Calabarzon ni Armand Cambe. Armand! Humihingi ng hustisya ang pamilya ng demoni drug suspect na napatay ng mga pulis sa unang sinabi ng mga otoridad na nanlaban habang ito'y inaaresto sa isang buy-bust operation sa San Juan, Batangas noong Lunes ng gabi. Sinabi ni Adrian Laresma, kapatid ng biktima, na magkikita sila ng kapatid niya si Brian sa lugar kung saan binaril ng mga pulis ang kanyang kapatid. Ayon kay Adrian, bibigyan lang umano niya ng pera ang kanyang kapatid pambili ng bigas. Subalit nakita niya ang 2 kotse sa kanya mga pulis na basta na lang biniril ang kanyang kapatid habang ito'y nakatayo sa lugar sa San Juan, Batangas. Inaalam pa ng mga otoridad kung totoo ang sinasabi ng kapatid ng biktima. Armand Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa impinang may todong lakas. DWIG, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Arangkada Balita. Alright, mga katotos, wala na po tayong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong pong araw na ito ng Wednesday Baclaran Day. Hindi pala birthday. Hala ko naman birthday ni Doc Ted. Baka pwede rin naman mag-birthday si Dr. Pwede namang araw-araw, Doc Ted eh. Birthday ni Dr. Secretary Ted. Secretary Ano ka Ted ba? pala. Oo nga pala. Secretary Ted, hello Secretary po. Ted kasi Mas Asag Domingo, hello ng DOH. doktor po ng bayan si Secretary Ted Hermosa. Well, anyway, marami pong salamat sa ating mga nakasama sa inyo center, sa mga bumubuo po ng DWIC LU23 at sa lahat ho ng ating mga suking taga-subaybay. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Magandang umaga po muli. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibang bugso ng balitaan kasama naman si John Ibanez para sa Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.